Ayon sa mga doktor, para mapatibay ang ating buto, kailangan ng regular na ehersisyo. Kumain ng mapagkaing mayaman sa vitamin D. Araw-araw uminom ng gatas dahil mayaman ito sa calcium na mainam sa buto. Pero sadyang may mga sakit sa buto na medyo mahirap premedyohan. Sa liblib na barangay ng General Island sa lalawigan ng Surigao del Sur, balibalita ang kalagayan ng 3 magkakapatid. Sina Dennis, Divina at Chinchin. Lahat sila ipinanganak na normal, ngunit sa paglipas ng panahon, bumagsak at lumiit ng husto ang kanilang mga buto. Yak mo to sumpa kay ko, kusumpa pa, mata pa nila kusumpa pa. Nasingod na kami, kusumpa pa bitaw ko amoy ko nila. Pero pagbot niya sa Ginoo niya ini. Heto na ngayon si Dennis, 30 years old. Si Divina, 28 years old. Iginagapang na lang nila ang kanilang mga katawan para makagawa ng mga gawaing bahay. Kahit pa matinding sakit ang dulot nito sa kanila. Ang bunso nilang si Chinchin, 11 years old, hindi raw talaga makagalaw. Sa kabila nito, pilit pa rin silang namumuhay ng normal. Si Chinchin na, pilit sinusubuan ang sarili gamit ang mga pilipit niyang kamay. Ang masahol niyan, ulila na sila sa ina at inabandon na pa ng kanilang ama. Ang kalawasan, sakit man. Sakit magkuangkuan, bisan uno kayong trabaho, uno din mag... Ni minsan raw, hindi nakalabas ng bahay ang magkakapatid. Wala rin silang perang pangdoktor. Kaya't inilapit namin ang kanilang kaso kay Dr. Ferdinand Amante, isang orthopedic surgeon. Kaiba na naman mga doktor, we. Ang buto kasi dalawang components yan basically, yung inorganic, yung calcium at phosphorus. Merong balance yan. Pag hindi balance, kung mababa yung collagen, ibig sabihin yung sa condition like osteogenesis imperfecta o kaya yung sa rickets na mababa yung calcium po, yung resulta po ay yung buto na maging baluktot. Ang diagnosis ni Dr. Amante, osteogenesis imperfecta o brittle bone disease. Namamana raw ito. Ang meron nito, kadalasan daw ipinapanganak na kulang sa protina. Dahilan para manghina ang kanyang mga buto. Wala pa raw natutuklasang lunas para sa sakit na ito. Sa kasamaang palad, ayon kay Dr. Amante, imposible na raw makalakad pang muli ang magkakapatid. Yung pwedeng gawin dito ay we can provide siguro wheelchair para they can at least ambulate outside the house. Walang nagawa ang magkakapatid, kundi ang manawagan. Namangadyo kami ng tulong para kami na mabuhi ka sa matag-adlaw ng pagkaon. Mangayo lang kami nan saksa na namo kay para makasuri-suri kami, para makasimba. May gusto naman doon. Monica. Para makasabay sa mapanghamong mundo, kailangan natin ng matibay na buto-buto. Pero higit pa sa tatag ng katawan, mahalaga rin na matibay ang ating pananampalataya. Lalo pa kung ito na lang ang natitira nating pag-asa.